Halina, tayo po't panoorin ang mga aral at mga mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaban ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensahe na matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. At sa ngayon, tayo ay nasa dulo na ng huling panahon, ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing dito sa dulong silangan. Mga kaalamang lumipas, libo-libong taon na ang mga nakaraan. At ngayon ay muling matutunghayan dala ng mga mensahe ating pag-aaralan. Ihanda ang ating sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuruan, bigyan diin ang mga aral na matututuhan, mga aral at mga katotohanan na siyang magpapalaya sa ating nakaraan. Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. Maraming tao ang magiging walang bahid at dalisay, ngunit ang masasama ay magpapatuloy sa kasamaan. Walang sinumang masamang tao ang bibigyan ng pagkaunawa. Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Hayaan ang masama na magpatuloy sa kanilang kasamaan. Ang matuwid ay magpatuloy sa pagiging matuwid. At ang mga banal ay magpatuloy sa kanilang kabanalan. Daniel and John Revelator, parehong propeta, pareho ang mensaheng isinulat. Ang channel na ito ay para lamang sa mga naghahanap ng kalinawan at nakahandang tanggapin ang katotohanan. Para sa inyong mga patuloy na tumutuligsa sa inihahayag namin, humayo kayo sa mga baluktot ninyong kaisipan. Hahayaan namin kayong patuloy na mamuhay sa mga kasinungalingang doktrina at propaganda na ipinasok ng mga dayuhang sumakop at patuloy na nagpapahirap sa ating bansa. Isang masayang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Magpapauna ako sa mga baguhan. Ang mga video dito ay hindi wakasan, kundi isang magkakarugtong na mga napakahabang serye. Hindi nyo mauunawaan ang kwento kung hindi kayo mag-uumpisa sa simula. At dahil hindi nyo nauunawaan, ipipilit nyo lamang ang inyong paniniwala at makikipagdiskusyon sa amin. Subalit, kung kayo ay talagang sincere sa paghahanap ng katotohanan, iminumungkahi namin na panoorin nyo muna or balikan itong mga naunang series. Creation Series, Babylon Series, World Territory Series, Rizal Series, Two Witnesses Series. Malaki din ang maitutulong ng Gog and Magog Series. Ang mga link ay inilagay namin sa ibaba lamang ng bawat video na bahagi ng Mark of the Beast series. Click nyo lang ang Show More para makita. Ang video na ito ay ang pang-apat na bahagi ng Mark of the Beast series. This is part 4.
Bago ko ipagpatuloy ang pagtatalakay, nais kong i-refresh or i-recap ang mahahalagang punto ng mga sinundang video. Sa Revelation chapter 12, ang dragon na ibinagsak mula sa langit ay sumisimbolo kay Satanas. Ito ay may 7 ulo, 10 sungay at 7 korona. Take note po, 7 lang ang korona na meron ang dragon. Sinisimbolo nito ang 7 kingdom na kanyang inumpisahan. Pagpasok naman ng Revelation 13, ipinakita ang dragon na nakatayo sa dalampasigan, and then umahon mula sa dagat ang unang hayop ng Revelation 13. Binigyan siya ng dragon ng kapangyarihan, kung kaya itong hayop ay mayroon ding 7 ulo, 10 sungay at 10 korona. Pansinin, ang korona ay nadagdagan pa ng 3. Ang korona ay sumisimbolo sa kingdom o kaharian. Ano ang 3 kingdom na nadagdag? Yan ang Australia, Amerika kasama ng Canada, at ang pangatlo ay ang huwad na Israel ng mga Europeans. Yan ang 3 korona. Lahat ng bansa na yan ay itinatag ng England na kabilang din sa 7 ulo ng unang hayop at ng dragon. Ipinakita din kay John ang babaeng patutot na sumakay sa unang hayop na may 7 ulo, 10 sungay at 10 korona. Ang babaeng ito ay revival ng Babylon, the great city. Ang great city na ito ang sentro ng kalakaran at nagpapagalaw ng mga hari sa mundo. Sa ibang bahagi ng Revelation, ang great city na ito ay tinawag ding Egypt dahil sa kanyang gawaing pang-aalipin. At tinawag din itong Sodom dahil sa sexual immorality and fornication ng civilization. Huwag niyong kalilimutan na ang hayop mismo ay hari. Ang mga ulo nito at sungay ay mga hari din na maaaring may titulo na President or Prime Minister. Sa kabuuan, ang beast or hayop ay tumutukoy sa isang alliance or samahan ng mga bansa. Pinatutunayan lamang nito na ang Book of Revelation ay tungkol sa geopolitics na may kaugnayan sa chosen holy people. Sa pagpapatuloy, kailangan nating iparalel ang mga beasts ng Revelation 13 sa estatwa at mga beasts na ipinakita kay Daniel sa Daniel chapter 2 and chapter 7 respectively. Sa Daniel chapter 2 verse 32 hanggang 35, 5 kingdoms ang inilalarawan sa pamamagitan ng estatwa. Number 1, ang ulo ay ginto. Number 2, dibdib at braso ay silver. Number 3, pusod pababa sa tuhod ay bronze. Number 4, lower leg ay bakal. Number 5, paa at mga daliri na magkahalong bakal at pinatuyong putik. Sa verses 39 to 44, ibinigay ang mga kahulugan. Sinabi na ang ulong ginto ay ang Babylon at may mga susunod pang mga inferior o mahihinang kingdom. Then, isang tapyas na bato mula sa bundok na sumisimbolo sa heavenly kingdom ang tumama sa estatwa at ito ay nawasak. Ngunit ang tapyas na bato ay naging malaking bundok at pinuno nito ang buong mundo. Maraming espekulasyon ang iba't ibang sekta kung alin itong huling kingdom na pababagsakin ng heavenly kingdom. Ang kanilang sinasabi ay, ito daw ang Roma. Mali po, sapagkat ang paa na magkahalong bakal at putik sa panaginip ni Daniel ay isang alliance or samahan ng mga bansa. Hindi lang ito ang Roma. Gaya ng sinabi natin kanina, ang kabuuan ng estatwa mula ulo hanggang paa ay paglalarawan ng 5 kingdom. Ang 4 na kingdom mula ulo hanggang binti ay katumbas ng 4 na beasts sa Daniel 7. Nasusulat sa Daniel 2, ang head of gold ay ang Babylon
At ito ang leon na may pakpak sa Daniel 7. Pangalawa, ang silver chest and arms na sinimbolo naman ng bear sa Daniel 7. Ang pangatlo ay bronze na belly and upper leg. Yan ang bahagi ng estatwa mula sa ibaba ng dibdib, pababa hanggang tuhod. Yan ang leopard sa Daniel 7. Ang pang-apat ay ang lower leg or binti na yari sa bakal mula sa tuhod, tuloy-tuloy hanggang dumating sa paa. Ngunit pagdating sa paa, ito ay nahaluan ng clay or pinatuyong putik. Sa Daniel 7, yan ang hayop na may 10 sungay. Hindi mawari ni Daniel kung ano itong hayop, kaya tinawag niyang terrifying or nakakapanghilakbot na hayop. Paano ko nasabi na ang mga binti na bakal ay ang pang-apat na hayop sa Daniel 7? Simple lang, tingnan nyo ang element na ginamit. Sa Daniel 2, ang binti ay yari sa bakal. At pagdating sa Daniel 7, ang ngipin ng hayop ay bakal. Yan ang clue ng prophecy. Itong pang-apat na kingdom na sinisimbolo ng binti na bakal sa Daniel 2 at hayop na may bakal na ngipin sa Daniel 7 ay ang unang beast na ipinakita kay John Revelator sa Revelation 13. They are one and the same. Paano ko nasabi? Simple lang. Pansinin nyo ang sungay, 10 horns. Sa muli, yan ang clue na ibinigay ng prophecy. Ibig sabihin, ang mga series ng prophetical visions ni Daniel ay nagpatuloy kay John Revelator. Bakit? Sapagkat si Daniel ay sinabihang magpahinga na. Sa makatuwid, ang panglimang hayop na katapat ng paa ng estatwa na yari sa magkahalong bakal at putik ay ang pangalawang beast na ipinakita kay John sa Revelation 13. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang hayop na yan sa kasalukuyan nating panahon. Huwag po kayong maniniwala sa mga espekulasyon ng kung ano-anong sekta. Kailangang ma-identify ninyo ng tama kung sino o alin itong clay and iron kingdom sa estatwa. Ito ang pangalawang hayop sa Revelation 13. Kapag hindi nyo yan natukoy, hindi nyo malalaman at maiiwasan ang totoong mark of the beast. Ang clay and iron na paa ng estatwa sa panaginip ni Daniel ay ang pangalawang beast sa Revelation 13 na ipinunla noong April 18, 1951 sa pamamagitan ng Treaty of Paris of 1951. Sa araw na yun, muling nagsama-sama ang France, Italy, West Germany, Belgium, Luxembourg at Netherlands upang itatag ang European Coal and Steel Community. Pagdating ng March 25, 1957, ang mga bansang yan ay muling nagsama-sama sa Capitoline Hill sa Roma para isilang ang ipinunlang European Coal and Steel Community at pinangalanan nila itong European Economic Community. Nilagdaan nila ang Treaty of Rome sa Capitoline Hill. Ang Coal and Steel Community ay naging European Economic Community or EEC. Ang lahat ng yan ay naganap sa Capitoline Hill sa luklukan ng false prophet na nagkukunwaring prinsipe ng kapayapaan. Maliwanag, ang isinilang na kingdom ay may pundasyon na coal and iron. Apparently, ang nakita ni Daniel sa panaginip ay hindi clay, kundi coal. Ngunit dahil hindi pa alam ang coal sa kanyang kapanahunan, kung kaya clay ang kanyang isinulat. And today, sa ating panahon, itong kingdom ay naging European Union, isang kingdom sa ibabaw ng mga bansa. Sa kasalukuyan,
Humigit kumulang 27 European countries ang kasapi sa European Union at naglalayong maitatag ang United States of Europe. At dapat niyong malaman na sa pamamagitan ng special arrangement, ang Israel na nasa loob ng Asian or Shemite territory ay kasama sa European Union. Yan ang kabuuan ng second beast of Revelation 13. Ano ang meron sa loob ng European Union? Silipin natin ng konti ang internal structure. Ang EU ay mayroong sariling court of justice. Mayroon din silang sariling parliament. Mayroon silang sariling executive palace na tinawag nilang European Commission. At kung mayroong palace, mayroon silang tinatawag na European President. Mayroon din silang European Central Bank. At higit sa lahat, mayroon din silang military defense policy. Ang European Union ay hindi ordinaryong samahan o asosasyon lamang tulad ng ating Association of Southeast Asian Nations. Ito ay isang bansa ng mga bansa sa Europa. Ang EU ay represented sa United Nations bilang isang supranation, a nation in its own right. Yan ang pangalawang hayop sa Revelation 13. May mga scholars and political analysts ang naniniwala na ang EU ay magiging superpower supranation. They are both right and wrong. And both ways, I agree and disagree with them. Bakit? Sapagkat sinabi ni Prophet Daniel na ang clay at iron ay hindi maaaring magsama. May lakas siya ng bakal, ngunit may kahinaan ng clay dahil ito ay lupa. January 31, 2020, naganap ang Brexit. With finality, formal at tuluyang umalis ang United Kingdom sa European Union. Isang pagpapatunay lamang na ang bakal at clay ay hindi pwedeng mag-solidify. Tama si Prophet Daniel. Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 13 tungkol dito sa second beast? Revelation chapter 13 verse 12. It exercised all the authority of the first beast and on its behalf made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. Taglay ng beast ang authority o kapangyarihan ng unang hayop at ipinasamba niya sa mga tao ang unang hayop na nagkaroon ng malubhang sugat sa isang ulo. Tandaan po natin at huwag kalilimutan na ang unang hayop ay may 7 ulo. Verse 13, and it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. May kapangyarihan itong pangalawang hayop na magpababa ng apoy mula sa kalangitan. Powerful. Huwag po kayong mag-isip ng magic at pantasya. Ang tinutukoy dito ay military power sapagkat ang karamihan sa mga bumubuo nitong beast ay mga members din ng NATO. Verse 14. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Dahil sa mga kagilagilalas na ipinakita nitong pangalawang hayop, nalinlang niya ang mga tao sa mundo. Ipinag-utos niya na igawa ng image ang unang hayop na nasugatan bilang parangal. Verse 15. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast so that the image could speak
and cause all who refuse to worship the image to be killed. Ipinapakita dito ang interplay ng politics and religion. Huwag din po nating kalilimutan na ang European Union ay isang economic community at isang malakas na political organization na may boses sa United Nations bilang bansa. Higit sa lahat, huwag niyong kalilimutan, ang EU ay isinilang sa Capitoline Hill sa Vatican. May basbas yan ng Prince of Peace, isang powerful religion, the Roman Catholic Church, ang pinakamuog ng buong Kristendom sa buong mundo. Verse 16, it also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. At pipersahin nitong hayop ang lahat ng tao sa mundo na tumanggap ng mark of the beast sa kanilang kanang kamay or dili kaya sa kanilang noo, kung kaya't hindi sila makakabili or makakapagbenta liban na lang kung tinanggap nila ang marka. Verse 17, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. Verse 18, this calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Ayon sa pagkakasalin ng Bible, ang marka ay number 1, ang pangalan ng hayop. Number 2, numero ng pangalan ng hayop. Number 3, numero ng tao, at ito daw ay 666. Hindi nyo ba napapansin? Ang malaking panlilinlang na ginawa sa mga tao sa pamamagitan ng pagtamper sa totoong nilalaman ng Biblia? Pansinin nyo ang mga inconsistency at pagpapaikot-ikot. Sinabi sa verse na ang mark ay pangalan ng hayop. Tapos, idinugtong na ito daw ay numero ng pangalan ng hayop. At ito daw ay numero ng tao. Ano ba talaga? Numero ng hayop or numero ng tao? Nakita nyo? Kung paanong binubura ng tambak na libadura ang bahaging yan? Saan galing ang numerong 666 na ginawaan ng napakaraming teorya at napakaraming haka-haka at espekulasyon upang lituhin ang mga tao sa mundo? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Lumipas man ang langit at lupa, hindi nyo matatagpuan ang 666 na yan sapagkat hindi yan ang totoong marka. Umiiwas ka dyan sa numerong yan sa pag-aakalang yan ang marka. Ngunit hindi mo namamalayan na naitatak na pala sa iyo ang totoong marka. Kawawa ka naman. Lango ka kasi sa mga doktrina di pataranta ng mga bulaang tagapagturo ng mga sekta. Ang marka ay hindi po numero. Kaya itigil nyo na ang kagagawa-gawa ng mga theories, mga compute ninyo. Wala pong dapat kwentahin, walang dapat i-calculate sapagkat ang marka ay hindi numero. Kailangan nyo lang titigan at madali mo itong makikilala kung inunawa nyo lang sana ng mabuti ang Creation series at ang Babylon series. Paulit-ulit kong binabanggit doon ang Mark of the Beast at nakikita nyo rin ang iba't ibang versions nitong marka in everyday life. Ipagpaumanhin ninyo sapagkat hindi ko mapapagkasya ang karugtong alinsunod sa pagkakaplano. Masasakripisyo ang content
at mga impormasyon kung pipilitin kong i-shortcut ang pagtatalakay para lamang pagkasyahin ang katapusan ng Mark of the Beast sa videong ito. Habang kayo ay naghihintay ng karugtong, mariin kong ipinapayo na tapusin nyo or balikan nyong panuorin ang Creation Series, Babylon Series, at pagtuunan nyong mabuti, unawain nyong mabuti ang nilalaman ng isang video sa Babylon Series na pinamagatan kong Ahas nga ba ang itinaas ni Moses? Inilagay namin ang mga link sa ibaba lamang nitong video. Sa mga pilit pa ring tumutuligsa at naninira sa OHC, tandaan nyo ito. Ito rin ang sinabi ko noong unang inilabas ko ang Rizal Series bilang panimula ng aking paglalahad sa channel na ito. Ito ang sinabi ko, mahigit 100 million ang populasyon ng ating bansa at humigit kumulang 7 billion ang tao sa mundo. Ngunit, iisa lang ang binigyan ng privilege na buksan at unawain ang mga mensaheng isinulat ng mga Hebreyong propeta libo-libong taon na ang nakalipas. Hebro ang nagsulat, Hebro din ang makakadecode. It requires a true Hebrew mental and spiritual faculties para unawain ang mensahe ng mga Hebrew prophets. Nais kong ibigay sa inyo ang isinulat ni Prophet Isaiah tungkol sa ating heritage. Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is of me, says the Alahayam. Yada, sa mga nagre-request ng baptism, mangyaring pumasok po kayo sa Joshua Group on Facebook. Mag-ingat sa mga peke na Joshua Group. Gamitin lamang ang link na inilagay namin sa ibaba nitong video. Hintayin nyo lang po ang message sa inyo mula sa Joshua. Maaaring umabot sa mahigit 1 week ang paghihintay dahil sa haba ng pila ng mga nagre-request ngayon ng bautismo. Laging i-check ang other or spam messages sa inyong messenger, baka doon po pumasok ang kanilang message. Sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. Sa mga new subscribers, welcome to our channel. Be blessed, everyone. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong natutuhan, please share the link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na sa ibaba ng video ito. Maraming pong salamat sa muli. Umayo po tayo ng may kapayapaan.